Batid ni Tourism Secretary Mon Jimenez ang kahalagahan na mapabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Aniya, susi raw ito para mapag-ukulan ng pansin ng buong mundo at para makaakit ng mas maraming turista. Bagamat may mga natanggal sa listahan, halos 30 lugar pa sa Pilipinas ang nasa tentative list ng UNESCO, katulad ng Mount Pulag National Park sa Benguet at Batanes. Ang Basilica Minore de San Sebastian ang pangunahing halimbawa ng isang simbahan na ang kabuuan gawa sa bakal. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Noong 2006, nakabilang ito sa temporary list ng UNESCO World Heritage Site. Ito siya gagawin World Heritage Site? Oo naman. Kasi siya eh, dahil pag mahal na araw, isa rin ako napupunta niyan eh. Sa few bakal niyan eh. Sikat. Kumbaga, world-class na place, massive. Ang mga Espanyol ang natayo rito niyan. Ang galing pa sa inangkat na bakal siya. Inangkat na pang-dimder rito. Maliwanag na isang tourism specialist, hindi raw turismo ang pangunahing pakay ng pagbansag sa mga World Heritage Sites, kundi ang pagpapahalaga sa mga makasaysayan at nakakamanghang mga pook. Paano ito ba? Hindi mo yung UNESCO sa pagkakaalam ko, meron din yung expertise sa pag-conserve ng mga silicosi, gusali, celebrate, 400 milligrams. Na alinsulat sa mga standard ng international, no, para sisiguraduhin mong hindi mawawala yung kahalagahan at yung original na espiritu ng lugar. Ma'am Alegre, GMA News. 21 barangay sa Kalumpit, Bulacan, lubog pa rin sa baha. Sa Paniki, Tarlac naman, marami pa rin residente ang nasa evacuation center. May news to go si Susan Enriquez. Ekta-ektare na taniman ng papaya ang niyasak ng Bagyong Mario sa Benguet, Abra. Lagi sa panginginayang na may-ari ng plantasyon dahil pwede na sanang anihin ng mga buko. So, nani ka nagkuhag tubig di ay? Tuloy naman ang ilan. Ka nagkuhag tubig po kung ano ni mo, ilim nun. Tinatayang aabot sa ₱1,000,000 ang halaga ng nasirang mga papaya. Nag-order na kag tubig? Pero may mga residente pa rin nasa evacuation center sa Paniki, Tarlac. Hindi pa rin nakauwi ang mga evacuation. Hindi ko pa rin ang baha sa barangay sa Lumake. Batay sa monitoring ng PDRRMC, ilang barangay sa bayan ng Lapas at Mukada ang lubog pa rin sa baha. Mabagal daw kasi ang pababa ng baha dahil silted na ang Tarlac at Agno River. Sa Kalumpit, Bulacan, 21 barangay pa rin doon ang lubog sa baha. Dahil dyan, bangka pa rin ang kalimitan ginagamit ng mga residente roon bilang transportasyon. Inaasahang aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang bumaba ang baha. Gayman, nabawasan na rin ang mga evacuee sa iba't ibang evacuation center. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 16 ang kumpirmadong namatay, habang 16 din ang nasugatan at 4 naman ang nawawala sa paghagupit ng Bagyong Mario. Susan Enriquez, GMA News.